Hello guys, welcome to my vlog again. Today is Tuesday. What is today? My God, look at me. Hindi ko na maalala. June 25, Tuesday at 1 o'clock in the afternoon, and the weather is 86 degrees right now. It's kind of hot, but it's okay. We can handle it. Anyway, it's summer, kaya what can we do, right? Ito talaga yung weather namin. So, ito na naman ako, magbabahagi na naman sa inyo ng mga everyday experience ko dito, habang naglilibang-libang. Alam nyo naman ang buhay namin, parang roller coaster, masyado makulay. So, anyway, eto, trabaho muna ako. Kasi nag-cancel yung client ko. So, I have time to chika-chika for now. But anyway, before we start, kung di pa kayo nakapag-subscribe, please do it. Subscribe, like, and share please. And hit the notification para updated kayo sa aking mga videos. Anyway, I would like to say thank you sa lahat ng mga bago kong subscriber at yung mga nag-subscribe. I really appreciate your goodness. Kahit papano, may pa-isa-isa namang subscribe sa akin. Thank you so much. At saka sa mga viewers, maraming salamat at nanonood kayo ng mga drama ko sa buhay. Lalo na kay shout out kay Dolor Moniz. Thank you so much sa sa regular mong panonood sa aking mga video, mga comments. Thank you so much. Thank you sa support. Same thing sa brother ko back home, Atoy. Thank you so much. Thanks for sharing to all my videos. I really appreciated. Nako, makakatuwa kasi kahit papano, malaking tulong itong mga ginagawa nyo sa akin dahil was able to, divert my emotion. Kaya thank you. Talagang pasalamat ako sa inyo talaga. Without you guys, I don't know what's gonna happen sa akin. Masyadong makulay ang mundo ko. Kaya pasensya na kayo. Anyway, tapos na yung Father's Day. Tapos na yung camping namin. Kasi hindi naman pwedeng mag-camping ng ganitong weather na. It's too hot outside. So, pa-walking ako once in a while sa labas. Kaya lang it's too hot. But it's okay. Okay pa rin siya. Kasi, syempre, summer na ngayon, pero talagang mainit. Sobrang init ngayon. Anyway, next week pala, just wanna let you know, mag-travel kami. Say mo, pupunta kami sa sa Florida. Diba? Tatry na namin mag-activities, magpunta sa mga, kung kahit pa paano, maglo-long driving lang kami. Drive kami with my sister-in-law. At least may kasama kami. Hindi naman boring yung aming mga lakad, hopefully. Kaya lang, it's gonna be too hot. Kaya lang, it's okay. Ganun lang naman talaga ang panahon dito. What can we do? Summer naman talaga, kahit saan naman mainit. I'm so glad na lang na kahit papano maganda yung maayos pa rin yung weather namin dito compare sa mga ibang places. Okay, so anyway, ito, naglalaba ako, nagtitiklop as usual. Routine talaga ang buhay namin dito. Lagi na lang kaming kailangan isingit mo ito. I'm so glad na lang na work from home ako. At least nagagawa ko lahat yung mga bagay nito. But I'm not done yet. I still have 2 more clients coming. Kaya sinasamantala habang wala pa sila. May nag-cancel kasi ako, pero gagawin ko rin siya tomorrow. So sumasakit na yung ulo niya. Sana ate, sana okay ka lang. So I will see you tomorrow. Anyway,
Meron akong isang kliyente ngayon na kakaalis lang. Nakakatuwa eh. Maganda yung conversation namin lagi pagka nag-uusap kami kasi we're talking about, syempre, mga drama-drama namin sa buhay. Ganun lang naman nilibangan namin eh. Mag-usap sa mga drama namin tungkol sa mga nangyayari sa everyday namin buhay. Anyway, and then may isa pa akong kliyente na dramatic din ang buhay at this time, but I cannot, we cannot comments about that kasi masyadong maselan yung ini-experience ng isa, although lahat tayo talaga maraming may experience sa buhay. Anyway, may isa akong masyadong serious ang problema and just wanna share to you. But like I said, to keep their privacy, hindi na tayo magpapangalan kung sino man yung mga tao na ito, and that I just wanna give you an example na if you have problem, don't give up. Just keep going. Ganun talaga ang buhay. Anyway, meron ba naman reach out sa akin na friend ko na she's my client, but hindi ko nabibigyan ng name. It's so sad kasi nakakatakot yung sa sobrang, hindi ko naman masisi mga tao ngayon kasi talaga namang very stressful, especially pag nagkakaroon ka ng problema sa mga anak. Ang sa anak talaga it's very hard. Kaya lang, wala tayong magagawa kasi minsan dumarating yung mga point na hindi iniiwasan natin na magkaroon tayo ng misunderstanding sa mga anak natin. Talagang normal na lang yun ngayon, especially now. Parang 90% yata may mga problema sa mga anak, kaya napakaswerte ng mga taong walang problema sa anak na nandyan lang sila. Pero alam nyo naman, kasabihan nga, huwag kang masyadong mag-focus sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon kasi permanent lang yan lahat. Wala namang wala naman yang kasiguraduhan. We never know what's gonna happen for tomorrow, but just like I said, you keep going kasi nakakalungkot pag dumating yung time na katulad sa amin na napakahirap. Kaya kayo habang hindi nyo na-experience yung ganitong buhay na sana wag nyo naman ma-experience, wag kayong stop to keep loving your child. Mahalin nyo lang sila and give them support. Ganun lang naman ang job nating mga magulang, especially pagka mga adult na yung mga anak natin. Huwag tayong give up. Mahalin lang natin sila. Ganun lang yun. Para if something happen na hindi natin ine-expect, at least we don't have regrets, diba? So anyway, yung friend ko nga na hindi na makaya yung kanyang problema and she did, something stupid na hindi naman dapat niya ginawa. But look, pag hindi mo time, hindi mo time. Hindi ko naman makwento sa inyo exactly what's happened because I have to keep my privacy and her privacy too. So anyway, I'm so glad na, she's okay. Pero like I said, you don't have to do that. Kaya I'm so glad naman na nagre-reach out sa akin yung mga tao because of my blog, na nalalaman nila na sabi niya nga sa akin, how can I able to survive with my pain, sabi niya. Pero sinabi ko sa kanya, ang problema ko, I cannot compare my problem to your problem. Sabi ko kasi ang problema ko is walang solusyon. Pero yung sayo, habang nakikita mo yung mga anak mo, may solusyon, sabi ko sa kanila. Kaya ayun lang naman ang namin kasi, but don't ever give up kasi natutuwa ako kasi sabi niya sa akin, tulungan mo naman ako maging strong. Nung unang akala ko nagjo-joke lang, sabi ko naman sa kanya, ano bang gusto mo?
maging malakas. Anong klaseng lakas yung gusto mo na turo ko sa'yo? Malakas kumain o malakas manginis, mangasar? Kayang-kaya ko ituro sa'yo yon, sabi ko. Pero I didn't realize na serious pala yung problem. But anyway, you know who's talking if you are watching. But anyway, it's so sad kasi nangyayari yan sa buhay ng tao na you don't expect na hindi ko nga ma-imagine kung you know paano nangyayari yung magagalit sa iyo yung anak mo. Parang imposible. But anyway, I don't wanna get involved because I don't know exactly what's the story. So quiet lang naman ako, hindi naman ako masyadong hindi ako makapagbigay ng magandang advice sa kanya. But anyway, every time na nagkakaroon ako ng mga client na they need help, pinapaalam ko sa kanila na hindi ako magbibigay sa kanila ng mga negative na advice. Lahat positive lang kasi I don't know exactly the story, so mahirap tayong mag-assume. So ang sabi ko na lang sa kanila, for what I'm doing right now, how I survive, because I'm trying to do everything I could to help myself. Kasi wala naman tayong choice kundi mag-keep going. At saka, like I said, when your time come, it's your time. Pag hindi mo time, kahit na anong gawin mo pa, I don't think na masosolve mo yung problem mo. Kaya ayun lang naman ang nasasabi ko sa kanila.